Mga idol, samahan nyo kami dahil papunta kami ngayon sa Sagada. Nandito kami ngayon sa Coda Lines dahil ito lang yung bus terminal na may diretso ng Sagada. 9:30 PM nga pala umalis yung sinasakyan naming bus. At sa punto na to, napakasaya namin dahil ito yung first time namin makakapunta ng Sagada na magkakasama. At expected namin na 12 hours ang magiging biyahe. Kaya lang pagdating namin sa Atok Benguet, biglang nasira yung sinasakyan naming bus. Alas 3 ng madaling araw ay nandito na kami sa Atok Benguet. At sabi naman ng konduktor ay may darating naman na bus para sunduin kami at ihatid kami sa Sagada. Habang iniintayin namin yung susundo sa aming bus, gumala muna kami dito sa Atok Arabica. Napakaraming kakaibang bagay at mga produkto ang makikita mo dito. Dito mo talaga masasabi na napakayaman ng kultura ng Benguet. Bukod sa napakagandang lugar ng Benguet, napakalimig din dito talaga. Kaya kung dadaan kayo dito, siguraduhin nyo lang na meron kayong daladalang extra jacket at extra pang mga laban sa lamig. At dito pa nga lang sa labas ng Atok Arabica ay siguradong masisiyahan ka na sa lahat ng makikita mong magagandang tanawin dito. Enjoy na nga lang namin yung pagka-delay ng biyahe namin. Wala na rin naman kasi kaming choice. Ito nga pala yung bus na sinasakyan namin kanina. Ito naman yung bus na dumating para sunduin kami. Pasado alas 11 na nga at malayo pa kami sa Sagada. Mag-stopover nga pala ulit kami at kumain din kami dito ng homemade siomai nila. Dito lang yan sa Mount View Cafe. At ilang oras nga makalipas ay nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Dumiretso nga agad kami sa Tourist Information Center para magparehistro. Ito ang bagay na kailangan yung unang gawin pagdating nyo dito sa Sagada. Malapit lang naman siya sa binabaan namin. Medyo nagmamadali nga kami dito dahil hapon na nung dumating kami. Inaabot nga ng 20 hours yung total ng biyahe namin. Pagdating dito sa Tourist Information Center, kailangan namin magparehistro dito sa may step 1 at magbabayad dun sa may step 2. 150 pesos nga pala per head yung binayad namin. Alas 5 pasado na nung dumating kami sa aming transient. Kaya't isang buong araw yung nasayang sa aming biyahe. Kaya't sa pamunuan ng Coda Lines, sana po ay lagi nyo pong chinecheck ang bus na inyong pinapabiyahe. Nang sa gayon ay hindi na maulit ang ganitong mga pangyayari. Alam naman po natin na walang may gustong masiraan. Kaya't ang inyo pong mga bus ay lagi nyo pong aalagaan. Pagdating nga namin dito sa transient ay sinalubong nila agad kami. Napakabait nga nila at sobrang accommodating. Ito nga pala yung kwarto na nakuha namin. Good for 6 persons ito. 3 ang kama, may heater din ang kanyang banyo. Kung nagtataka naman kayo dahil bakit walang aircon o electric fan dito sa kwarto na to, ay hindi na talaga kailangan dahil sobrang lamig ng klima dito. Sa katunayan, kahit kayo ay naka-jacket, tumatagos pa rin yung lamig. Buti na lang ay unlimited Arabica coffee dito sa nakuha namin. Sabi po? Asan yung coffee? Opo. Yes. Saan po yung coffee? Saan po yung coffee? Yung sa baba? Sa baba po. Mag-rest muna din baba po kayo para mag-coffee. Sige po. Thank you. Pagkababa ng gamit namin, diretso agad kami dito sa kapihan. Kumuha agad ako at pinatikim ko talaga sa kanila. Coffee. Walang asukal yun ha. Pagkatapos nga ng mahabang biyahe, syempre kailangan muna natin kumain. Pagkakain nga namin, dapat lalabas pa kami kaso wala na kaming masakyan kaya natulog na lang kami. Day 2 ng paggala namin dito sa Sagada. Ang ganda agad ng bumungad sa aming umaga. Mga halaman, puno at bulaklak na dito ko lang nakita. Masasabi mo talaga na malayo ka na sa Metro Manila. Napakalamig ng klima. Nasa sobrang lamig ay umuusok din kung minsan ang aming mga bibig. Pagtapos nga namin mag-amusal ay dumiretso agad kami sa bayan. Ito nga pala yung pangalan ng transient na aming tinuluyan. Mabisil Sagada Accommodation and Transient. Ayan siya. Screenshot nyo na lang mga idol. Sobrang safe maglakad-lakad dito dahil kukunti rin yung sasakyan. Kaya lang, sobrang tarik naman ang inyong lalakaran. Tarik guys. Parang dito parang pag Ngayon kalsada pataas yung kalsada talaga dito, matarik. Tapos yung klima, malamig na basa, ano ba yan? Mahamog, parang ganon. Something na mahamog, ganon. Ganon yung klima dito. Yung lamig, gaya naman, naka-t-shirt mo naman ako. Hingal ako. Final guys, sobrang tarik. Si Kuya rin yung nasakyan namin kagabi, tapos ngayon siya ulit yung sasakyan namin. Hindi namin siya tinawagan pero napakatindi siya yung naisakyan namin. Let's go! Ito nga pala yung view nung papunta na kami sa mismong poblasyon nila. Sobrang ganda talaga. Pagdating namin sa poblasyon, namili na agad kami. Bonnet for 50 pesos, 7 for 100 pesos. Ito pa pumigay ko din sa trabaho ko. Bili na tayo. Meron sila dito ngayon, scooter rental. Ito yung nakita namin nung nakakaraan
Kaya lang, hindi ko pa alam kung magkano yung price. Dito pa sila nagbubook. Kasi baka maubusan kami ng ticket. Ticket pa uwi nga pala yung binubook namin dahil baka maubusan kami ng slot. Baka maubusan kami. Check natin to kung magkano yung rental. Yung tatanong lang, magkano yung rental ng motor? Yun pala. Ito nga pala yung presyo kung gusto nyo umarkila ng motorsiklo. Siyempre, kailangan nyo ng lisensya kung gusto nyo umarkila. Labas na tayo, hanap tayo na makakain. Dito nga pala kami sa Slab House nagtanghalian. Sa loob na kami pumeso dahil di namin kaya yung lamig sa labas. Nakain muna kami. Paglabas nga namin ay napansin ko yung NMAX na to. Grabe, umuusok na yung panggilid niya. Hindi talaga biro pumunta dito sa Sagada. Midtown Souvenir. Yes, daming souvenirs. Ito mga t-shirts. Daming t-shirt oh. Ito mga bags. Oo nga so. Be. Tapos nga namin yan ay dumiretso kami sa simbahan nila. Kahit medyo luma na yung simbahan, mababakas mo pa rin sa kanya kung gaano talaga siya kaganda. Tapos nga namin magdasal, dumiretso kami sa Maris Yogurt Place. Bakit pala kami sa hagdan ay nakakatakam na yung amoy ng binibake nilang tinapay. At ito naman yung mga in-order namin. Blueberry, strawberry, cookies and cream, ube. Order nga rin pala kami ng garlic bread. Pagtapos nga namin kumain, dumiretso na kami sa cellar. Kailangan nyo lang magbayad ng 300 pesos per head. Pero consumable na yun. Kumbaga magagamit nyo na siya doon sa taas. Grabe, kahit saan yatang parte ng Sagada, talagang sobrang ganda. Tingnan nyo naman. Ilang sandali pa ay nakarating na rin kami dito sa cellar door. Pagdating nga namin dito sa parking area ay bumaba na kami para maglakad na lang. Maluwag yung parking space nila kaya kahit malaki sasakyan nyo walang problema. For me, napakaganda ng spot na to dahil talagang nakakapag-relax ko talaga ng maayos dito. Ito rin sa tingin ko yung pinakamalamig na lugar na napuntahan ko dito sa Sagada. Marami ng tao pero kaya pa naman i-accommodate dahil maluwag talaga yung space nila. Nakakatawa lang dahil may nakasetup na bonfire dito sa gitna mismo. Ayan nga, tinaayos na nga ni kuya. Mabawasan na kahit paano yung lamig. Ito nga pala in order namin, sausage at saka tapa. Tapos yung drinks namin, flavored beer. Pagtapos nga namin mag cellar door, dumiretso naman kami sa Pietic Wines. Yung bug na hindi natin natikman sa labas. Ayun, may. So yun siya, half cup is 20, full cup is 40. Tapos ito yung mga wine na pwede nyo matikman. Pag magbabayad kayo dito siya, payment station na yan. Hindi na yung cash. Tapos kung Gcash, meron din silang available. Talagang Sagada Honesty. Honesty and integrity. Yes. Honesty. Siya yung may-ari. Bukas meron na. Yes. Tote bag, 180. Tapos free yung mga paper bags gaya nito. 10 pesos eco bag. $340 less 1,000. 660? 660 o. So, may karong 1,660. 20 pa. So, 660 sukli natin. Dalawa.
Sa labas nga pala ng Piitik Wine Bar ay available din ng Honesty Bar nila. Along South Road nga lang pala to mga idol, kaya sigurado makikita nyo to. Dito nga pala mga idol, per shot yung bayaran nila. Kumbaga kung half cup, 20 pesos. Kung full cup, 40 pesos. Ilang piso? Ano gusto mo? Sarap. Kumumoy. Pagtapos nga namin sa Piitik Wine Bar, dumiretso naman kami sa Happy House Restaurant para maghapunan. Ito nga pala yung menu nila, post nyo na lang para makita nyo yung price. Pinikpikan nga pala in order ko, authentic daw kasi to dito sa Sagada. Sisig. Stew. Pork. Pagtapos namin kumain, babalik na sana kami sa Transient, kaya lang wala kaming masakyan. Alas 8 pa lang to ng gabi mga idol ha, kita nyo naman wala nang dumadaan. Stress na ngayon mga kasama ko rito kasi kita nyo naman ginaw na sila. Nakabalik din naman kami sa Transient niyan, kaya lang inabot kami ng halos 1 oras kakaintay ng masasakyan. Day 3 mga idol, pabalik na kami ng Metro Manila yan. May surprise pa nga kami pinag-uusapan dito na iuway. No? Dumaan nga pala ulit kami sa municipality hall para tikman yung mga cake nila dito. Dito mismo yan sa may tapat ng town hall ng Sagada. Dito na lang namin kinain yan sa may simbahan mismo. Ube cake at saka lemon pie nga pala yan mga idol. Ito naman sila, tamang kausap lang sa English speaking na bata. Talk to her. Pauwi na kami ngayon. Dito kami ngayon, pabalik na kami ng Metro Manila. Salamat Sagada. Thank you. Thank you Sagada.